Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay 3 araw ng Mayo taong 2025. Ako po si Catherine Azuzena mula sa Brooks Point Christian High School. At ako naman po si Rian Valgastamon. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa ating Christianized News Team. Dry run at pagsusuri ng mga kagamitan sa Brooks Point Slaughterhouse, muling pinangunahan ng National Meat Inspection Services. DSWD Mimaropa nagsagawa ng cash for training work sustainability for Project Lawa at binhi sa bayan ng Brooks Point. Awarding ceremony at inaugural cash gift na nagkakalaga ng 100,000 pesos pinamahagi sa centenarian beneficiary ng bayan ng Brooks Point. Municipal Health Office nanguna sa malaria advocate training para sa mga kapatid nating IPs. Balikatan Medical Mission sa Philippine D. Irader Elementary School, pinangunahan ng US at Philippine Army. Local Study Mission at Community Immersion sa Pinamungahan, Cebu, masayang dinaluhan ng NCBC. Opisina ng Bids and Awards Committee, formal nang lumipat sa bagong gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. At obserbasyon ng Sambayan ng Katoliko sa Semana Santa ngayong 2025, tutukan. Brooks Point Frontline Sport Team, matagumpay na isinagawa ang Oplan Semana Santa. Magbabalik ang Christianized News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, dry run at pagsusuri ng mga kagamitan sa Brooks Point Slaughterhouse, muling pinangunahan ng National Meat Inspection Services. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Christianized News reporter Hera I. Ulin. Balitang Bayan! Muling bumisita ang National Meat Inspection Services or NMIS ng Department of Agriculture sa bayan ng Brooks Point upang magsagawa ng dry run at pagsusuri sa mga kagamitan ng AA Slaughterhouse noong gabi ng Lunes, April 22, 2025 sa Barangay Amas, Brooks Point, Palawan. Layunin ng naturang inspeksyon na suriin ang mismong bahay katayan, partikular ang mga ilaw nito, pati na rin ang pagtesting ng mga kagamitan para sa pagkatay ng baboy or hog line at baka or cattle line. Kabilang sa mga nagsagawa ng pagsusuri sa AA Slaughterhouse, sina NMIS Central Office Representative Diosdado D. Nieva at Engineer Dinasil R. Humantok. Gayon din mula sa NMIS Regional Technical Operations Center or RTOC Mimaropa, sina Dr. Jasmine R. Ala, Dr. Migron A. Umali, at John Rafael M. Pedernal. Dumalo rin si Municipal Administrator Edgar Lacandaso upang saksihan ang sinagawang pagsusuri kasama ang mga operator na dati ng sinanay ng NMIS sa tamang pamamaraan ng pagkatay ng karne at wastong sanitasyon ng bahay katayan upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng pasilidad. Nasasabik na rin umano ang pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa opisyal na pagsisimula ng operasyon at formal na turnover ng AA Slaughterhouse sa kinauukulang ahensya upang mapalitan na ang mga lumang bahay katayan na matatagpuan sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan na higit 50 taon nang ginagamit ng mga lokal na magkakatay ng karne. Hera I. Olid, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Hera. At sa Balitang Pangbayan, DSWD Mimaropa nagsagawa ng cash for training work sustainability for Project Lawa at binhi sa bayan ng Brooks Point. Para sa detalye, narito si Christianized News reporter Pauline G. Bonales. Balitang Bayan! Katuwang ang Office of the Municipal Agriculture OMA, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, at Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO,
muling pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mimaropa ang pagpapatupad ng Cash for Training or Work Sustainability para sa Project LAWA o Local Adaptation to Water Access at binhi, Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished noong Martes, Abril 22, taong kasalukuyan sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Lalo pang naitaas ang layunin ng proyekto sapagkat bukod sa adhikaing makapaghatid ng sustainable livelihood sa pamamagitan ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay sa bawat barangay, ay isinama rin ang programang Cash for Training bilang karagdagang benepisyo sa mga kwalipikadong kalahok. Sila ay sumailalim sa 5 araw na workshop session at 15 araw ng aktwal na pagtatanim ng mga gulay. Tumanggap na ng cash payout na nagkakahalaga ng 7,000 pesos ang 250 benepisyaryong nakatapos ng kabuoang 20 araw ng training or work sustainability at assessment activities sa Octagon Poverty. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng sektor ng vegetable farmers, senior citizens, persons with disability, solo parents, at indigenous people. Sa naturang programa, naging panauhing tagapagsalita sina PDO1 Provincial Focal Person, Hannah May Del Valle, PDO1 Fernando Rapsing, at Social Worker 3 Regional Office, Jana Mariel Geronimo. Ibinahagi nila ang mga kaalaman ukol sa tamang proseso upang mapaunlad ang mga nasimulang kabuhayan at kung paano ito mapapanatili sa paglipas ng panahon. Noong nakarang taon, ginawaran ng pagkilala ang mga magsasaka mula sa Barangay Malis dahil sa kanilang kasipagan at tagumpay sa pagtatanim at dami ng naaning gulay. Sila lamang ang barangay na nagpatuloy sa pagpapatupad ng proyekto, kaya't muli sila nabigyan ng karagdagang pondo upang palawakin pa ang kanilang taniman na malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Pauline J. Bonales, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Pauline. Susunod, awarding ceremony at inaugural cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 piso ipinamahagi sa centenarian beneficiary ng bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni Christianites News reporter Nicole Sheen Muranya. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ni Centenarian Beneficiary ng Felicidad Kilupe Alba ang inaugural cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos noong Martes, Abril 15, 2025 sa Office of the Senior Citizen Affairs, OSCA, Old Municipal Hall, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Personal na iniabot ni Municipal Administrator Edgar Lacandaso at ng OSCA sa pangunguna ni OSCA Focal Person Jezreel Scott Rosie ang cash gift kay Ginang Alba na kamakailan lamang ay nagdiriwang ng ika-100 na kaarawan noong Marso 7, 2025. Bukod dito, nakatanggap din si Ginang Alba ng congratulatory letter mula sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagbati sa pag-abot ng sentenaryo na kanyang buhay. Masayang binati ni Municipal Administrator Lacandaso si Ginang Alba sapagkat bihira lamang umano ang mga nakakaabot ng ganitong edad. Kanya ring hiniling ang magandang kalusugan ng celebrant. Alinsunod sa Republic Act No. 10868 o ang Centenarian Act of 2016, makakatanggap ang mga Pilipino ng cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos at congratulatory message mula sa Pangulo ng Pilipinas sa kanilang ika-100 na kaarawan. Nicole Shane Moranya, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nicole. Municipal Health Office nanguna sa malaria advocate training para sa mga kapatid nating IPs. Sa ulat ni Christianites News reporter Aling Grace Galia. Balitang Bayan. Bilang pagdiriwang ng World Malaria Day 2025, nagsagawa ang Kilusang Ligtas Malaria ng Municipal Health Office o MHU sa inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ng 2-day Indigenous People IT Advocate Training araw ng Lunes, April 14, 2025 sa Maruyog Ridge, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Sa programa, masayang nakiisa sina Provincial Malaria Coordinator Eileen D. Balderian, Malaria Consultant Ariel V. Malabanan at Filipina Shell Foundation Incorporated, PSIT Project Manager Marites A. Mandiori upang madagdagan ang kaalaman at mapalawak ang pagkaunawa ng mga IPs ng iba't ibang barangay ukol sa malaria at upang maging bahagi sila ng programa. Kabilang sa mga lumahok sa naturang advocate training ay mga IPs na nanggaling sa mga barangay ng Sarasa, Samariñana, Mainit, Aribongos, Salugon at Imulnod. Bukod dito,
Dumalo rin sina Municipal Malaria Point Person Rafaelen M. Benedito, RN, bilang kinatawan ni Municipal Health Officer Dr. Loveland R. Sotosa, MD, MPM. Naniniwala ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point na mahalaga ang ginagampan ng tungkulin ng mga kapatid nating miyembro ng IPs sa pagsugpo at pamamahagi ng pagkaunawa at kaalaman patungkol sa lumalagong kaso ng malaria, kung kaya't nararapat lamang na mapabilang sila sa advokasiyang pangkalusugan katulad nito. Alan Grace Galia, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Allen. Samantala, Balikatan Medical Mission sa Felipe de Herrera Elementary School, pinangunahan ng US at Philippine Army. Narito ang ulat ni Christianized News reporter Hera ay ulit. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang Community Health Engagement Balikatan 2025 Medical and Dental Mission na pinangunahan ng mga US at Philippine Army noong Miyerkules, Abril 16, taong kasalukuyan sa Felipe de Herrera Elementary School, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni OIC Matthew Kelly Desai, Second Officer in Charge Chris Roach at 16 pang mga kawani ng nasabing Medical and Dental Mission. Samantala, si Officer in Charge Lieutenant Stephen Weathers at Second Officer in Charge RP3 Tucker Saab naman ang nanguna sa civil-military engagement na ginanap sa nasabing paaralan. Dumalo rin si Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa nasabing programa kasama ang Barangay Ipilan Council sa pangunguna ni Kapitan Honorable Nedsmil A. Basin upang magbigay suporta sa nasabing medical and dental mission na lubhang makatutulong sa mga mamamayan ng naturang barangay. Sa mensaheng iniwan ni Municipal Administrator Lacandaso, kanyang pinasalamatan ang mga US at Philippine Army na nanguna sa naturang Balikatan Medical Mission dahil nakapagpaabot sila ng tulong sa mga mamamayang nangangailangan ng atensyong dental at medikal. Sa pamamagitan nito umano ay nakatutulong sila sa pagtataas ng kalidad ng pamumuhay ng mga residente ng Barangay Ipilan. Hera ay Olid, Brooks Point Christian High School. Nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Hera. Susunod, Local Study Mission with Community Immersion sa Pinamungahan, Cebu, masayang dinaluhan ng MCDC. Balitang hatid sa atin ni Christianized News reporter Pauline G. Gonales. Balitang Bayan. Masayang tumungo ang mga kawani ng Brooks Point Municipal Cooperative Development Council o MCDC sa Barangay Lamak, Pinamungahan, Cebu sa isang local study mission with community immersion of benchmarking activity noong Miyerkules hanggang Sabado, April 9 to 13, 2025. Kabilang sa mga dumalo sina MCDC Chairperson Shirley V. Balestamon, MCDO Designate Noemi R. Presto, at iba pang 22 kinatawa ng mga kooperatiba sa bayan ng Brooks Point. Layunin ng naturang benchmarking activity na matutunan ng MCDC Brooks Point ang mga kasanayan at kagawian ng Lamak Multipurpose Cooperative o LMPC na maaari ring makatulong sa pagpapalawak ng mga serbisyo ng mga kooperatiba sa ating bayan. Ito ay nangyari sa pamamagitan ng pagbibigay orientation kaugnay sa mga magagandang kagawian ng LMPC at pagbisita ng mga kinatawan sa mga LMPC enterprises sa bayan ng Pinamungahan sa Cebu. Ang Lamak Multipurpose Cooperative ay unang naitatag ng mga maliliit na magsasaka ng Lamak Village noong taong 1973 upang makapaghatid serbisyo tulad ng tubig at kuryente sa mga miyembro nito. Nagsimula itong lumago sa tulong ng Land Bank of the Philippines noong taong 1992 na magbukas pa ng 26 na branches sa lalawigan ng Cebu at mga maliliit na isla ng Leyte, Bohol at Negros na sa ngayon ay may mahigit 70,000 savers na ang meron dito. Pauline G. Gonales, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Pauline. Samantala, Opisina ng Bids and Awards Committee, formal nang lumipat sa bagong gusali ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin ni Christianized News reporter Nicole Shin Muranya. Balitang Bayan. Masaya nagsagawa ng Thanksgiving celebration ang opisina ng Bids and Awards Committee back matapos ang formal nitong paglipat ng opisina sa New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Araw ng Lunes, Abril 14, 2025. Sa pangunguna ni Municipal Budget at BAC Officer Gemma Luz D. Soriano, masayang nagtipon-tipon ng mga kawani ng naturang opisina
opisina kasama sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso, Municipal Accountant Senya B. Saya, HRMO Luz T. Galicia, MCRO Corazon Villaruel, Municipal Treasurer Emma S. Tabangay, MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan Miranda, MSWDO Officer Rinaldo Bacosa, GSO Head Rebecca Gadayan, MPDO Joey Piramide, MCDO Noemi Presto, IES Cecil Castelar, at ng ilan pang mga kawani ng pamahalaang lokal upang makiisa sa bagong yugto ng back office. Sa munting salo-salo, hiling ni Back Officer Soriano na mas maging matagumpay ang kanilang opisina sa paghahatid ng serbisyo, lalong-lalo na sa pagtugon sa pangailangan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Bruce Point. Nicole Shane Moranya, Bruce Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Nicole. At obserbasyon ng Sambayan ng Katoliko sa Semana Santa ngayong taong 2025, tutukan. Brooks Point Frontline Support Team matagumpay na isinagawang Upland Semana Santa. Balitang hatid sa atin ni Christianite News reporter Allen Grace Galia. Balitang Bayan. Sa pangunguna ni na Reverend Father Kim Luis A. Laganson at Reverend Father Francis Mark Guzman bilang kinatawan ni Reverend Father Jesosenio B. Panganiban Jr., naging matagumpay ang pagdiriwang ng Semana Santa sa simbahan ng St. Joseph, the Husband of Mary Parish at Kapilya ng St. Joseph, na Worker Chapel sa Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan. Simula sa linggo ng Palaspas noong April 13 hanggang sa linggo ng Pagkabuhay noong April 20, 2025. Naging aktibo rin ang sambayan ng Katoliko sa mga nakagawian tuwing Semana Santa, kabilang dito ang pagpapalaspas, pagdalo sa mga banal na misa, pabasa ng pasyon mahal sa mga kubol sa bayan, mga propesyon, at pagsalubong ng Mater Alegria sa Kristong muling nabuhay. Bukod dito, matagumpay din ipinangunahan ng Brooks Point Frontline Support System ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga matataong lugar sa bayan ng Brooks Point. Partikular dito ang mga simbahan at daanan ng posisyon, pati na rin ang mga kaligtasan ng mga pampublikong paliguan sa bayan ng Brooks Point, kung saan maraming mamamayan ang dumadayo tuwing Semana Santa. Nagtalaga rin sila ng mga safety kiosk na maaaring lapitan sa pagkakataon ng sakuna o aberya sa mga area of responsibility. Ito ay pinangunahan ng Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO sa pangunguna ni OIC Engineer Mod Ryan R. Miranda, katuwang ang mga kasapi ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Coast Guard of the Philippines South Central Palawan, Bureau of Fire Protection, Palawan Rescue, mga traffic enforcers at mga tanod ng Barangay Poblacion, District 1. Naging matagumpay naman ang Brooks Point Frontline Support System sa kanilang Upland Semana Santa 2025 at walang naitalang aksidente o aberya sa naturang pagdiriwang. Ang Semana Santa ay isang mahalagang pagdiriwang para sa mga Katoliko dahil dito inaalala ang mga buhay, mga turo, paghihirap, pagpapako sa krus, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo upang iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Allen Grace Galia, Brooks Point Christian High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Allen. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Catherine Azuzena. At ako naman po si Rian Valdestamon. Kami po muli ang Brooks Point Christian High School o ang Christianite News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!